To, bali 4 problems lang to. So, kung nakahiga kayo, bumangon muna kayo at mabilis lang to. Ayan. So, tuloy lang natin. Mag-solve lang tayo ng mga 4 problems. Sige, banatan na natin to. Okay, basahin natin. An old engineer borrowed 10,000 pesos at 12% interest and paid 2,000 per annum for the first 4 years. What does he have to pay at the end of the fifth year in order to pay off the loan? So, meron daw tayong isang matandang engineer. Tanda na daw yung engineer. Nangutang siya. Nangutang yung matandang engineer ng 10,000. Wait, palitan natin. Una kong ginagawa, sulat muna natin yung mga given sa atin para alam natin kung saan isasalpak. Sige, susulat natin yung given. Okay. Meron tayong old engineer na nangungutang ng 10,000 pesos. So, that is our P, which is the principal. Principal amount. Ayan, yan yung inutang niya. 10,000. Grabe si engineer. Tapos, at 12% interest rate. So, that is your I. Yan yung interest rate doon sa pangungutang. Ano nga yung interest? Yung binabayad mo sa parang rent siya sa paghiram ng pera. Yeah. So, that is 12% or 0.12. And paid 2,000 pesos per annum. So, pag sinabing per annum, that's per year, every year. So, annuity nga is binabayad in equal series or time interval. So, your A is equal to 2,000 pesos. For the first 4 years, take note, for the first 4 years, naguhulog siya ng 2,000 kada taon. For the first 4 years. Ngayon, ang tinatanong sa atin, what does he have to pay at the end of the 5th year in order to pay off the loan? So, tinatanong ano yung dapat ibayad sa pang-5 taon para mabayaran niya yung 10,000 na tumubo over time kasi nga may interest. Diba? Sige, banatan natin. So, ang una natin gawin, pag i-icon, mas masaya ako pag dinodrawing. Mas masaya kasi pag nakikita di ba? Alright. Tapos, edi nagbayad ka nga ng 2,000 per annum for the first 4 years. So, from 1 hanggang 4th, ito natin lagay medyo sagad. Year, 4th year. From the first year hanggang sa 4th year, ano daw siya? Nagbabayad siya ng 2,000 per year para mabayaran niyo yung utang niya ng 10,000 si engineer. Ayan, nagbabayad siya dyan. Ayan. Tapos, hinahanap sa atin, ano yung kailangang ibayad niya sa 5th year. So, hinahanap yung kailangang ibayad sa 5th year. Ano ba, lalagay natin dito? Sige, ano bang gusto niyo letter? X na lang. Hilig tayo sa X, M, Yan. Tapos, nangutang siya dito dito kasi nagsimula yung utangan. Dito sa initial point natin, which is, sa representation natin is 0. So, this is your inutang or your principal. So, ang mangyayari nga, tulad na sabi ni Buddy Bien kanina, babatakin mo lang siya sa past. Yeah. Kailangan mo siyang banatin dyan para mag-equal sila. Kasi nag-iiba-iba yung value ng pera every year kasi nga may interest rate every year. Diba? So, mangyayari dito, di ba meron tayo ditong A? Ang A natin dito or your amortization every year, for this case, 2,000 pesos. Yeah. Tapos, parang pinaghalo tong cash flow at saka annuity. So, mangyayari, babatakin mo itong annuity mo for the first 4 years papunta dyan. Yeah. Yung vertical arrows represents money, tapos yung horizontal represents time. So, ito namang X, yung ibabayad mo sa 5th year para makabayad ka sa utang mo, babatakan mo din dyan. So, yun, babatakan mo lang. So, the resulting equation would be, sulat muna natin variable. Principal is equal to annuity yung first 4 years. So, that would be ordinary annuity. Tapos, yung present worth.
So, A1 minus 1 plus I. Pangit ako magsulat ha. Negative N over I. Yan. Tapos, dadagdag mo yung ibabayad mo sa 50 years. So, let's say X. Batakin mo si X. 1 plus I raised to negative M na lang kasi magkaiba sila. Ayun. Tapos, salpak mo na lang. Ang P mo is 10,000. Your A is 2,000 nga for the first 4 years na hinulog mo. And then, your I is 12%. 1 minus. Pwede bang gawin ko ng 1.12? Kasi 1 plus 0.12 yan. So, batakin mo siya ng 4 years kasi 1, 2, 3, 4. Yan. Pag ano ng batak, yeah. So, negative 4 all over your interest rate. Maliit na I plus X. Yung hinahanap nating X value. Tapos si X. Tas negative. Ano to? Siya. Gawin na lang ulit natin tong 1.12. Yeah. Kasi 1 plus 0.12. Para hindi mapagod ng calcu. Tapos, from the 5th year, babatakin mo siya papunta sa 0. Ang tekniko dyan, 5 minus dun sa kung saan mo babatakin. So, 5 minus 0, di 5 lang. Yeah. Oops. Alright. Ayan. Tapos, you have a linear equation with one unknown variable. You can solve this using shift solve or manipulation. I guess marunong na naman lahat mag-manipulate. So, 10,000, tas i-minus mo to, lalhin mo sa kabila. Tas divide mo lang ng 1.12 raised to negative 5. The resulting answer would be 6917.7221. Ayan. Okay, madali lang siya. Kailangan mo lang alam yung formula tsaka yung tamang pagbatak. Yeah. Yun yung nagpapahirap sa econ. Pag mali ka ng batak, ay wala. So, dapat tamang pagbatak natin. Ayan. Sige, let's proceed to the next problem. Bilis na. Okay. Father. Game. Basahin natin. Bumangon kayo. Tapos pumindot kayo sa calcu para alam nyo yung ano. Okay, basahin natin to. A father wants to set aside money for his 5-year-old son's future college education. Money can be deposited in a bank account that pays 8% per year, compounded annually. What equal deposits should be made by the father on his son's 6th through 17th birthday in order to provide $5,000 on the son's 18th, 19th, 20th, and 21st birthday? So, meron tayong isang ama. Tapos, gusto niyang ipag-ipon yung 5-year-old na anak niya. Grabe, bet ng daddy naman. Tapos, maghuhulog daw siya ng certain amount from the 6th to the 17th birthday. Sige. Mas maganda, mas maganda na nakikita natin, di ba? Di drawing natin yung graphical representation natin. So, from the 6th year, going through the 17th birthday, 17th birthday, yan, hanggang dito siguro. Hindi ko na drawing lahat ng lines, alam nyo na yan. 6 to 17, yeah. Yan, from 6 to 17th birthday daw, gusto maghulog ni father ng certain amount. Yan. Para daw sa 18th, 19th, 20, 21st birthday ay makapagbigay doon sa anak niya ng $5,000 per year. Sana all. Ayan. So, para daw makapag-withdraw. Tama. Dito sa 6 to 17th, hindi ko mabigkas yun. 17th, naghulog siya. Kaya pababa yung araw natin. Tapos dito naman, gawin nating pataas kasi kukunin mo na yung hinulog mo. Hanggang 21st. Yeah. Yun. Ayan. Tama, pag naka-drawing, mas madaling intindihin kung anong nangyayari dun sa pera natin. So, this is your 18th year hanggang 21st.
Kompleto na natin. Apat pala to. 19, 20. Ayan. So, na-drawing na natin. So, ang pinapahanap ay dito pala. Dito, mag-withdraw ka ng 5,000. Sabihin na nating A2 to. $5,000. Hindi pala pesos. Kasi social siya. $5,000. Yun. Tapos, dito, maghuhulog siya para maka-withdraw siya ng $5,000 sa apat na taon na yon. So, let's say this is your A1. Yan ang hinahanap natin, si A1. So, again, from here, paano gusto nyo mangyayari? Ay, sige. Di ba kanina binatak natin papunta papunta sa dito, papunta sa past. Try naman nating batakin papunta sa future. Yan, sige. So, batakin natin lahat papunta sa 21st. Sige. Simula tayo dito. Sige. Pag binatak natin yan, papunta sa 21st, itong 18th, 19th, 20th, 21, yung 5,000 na we-withdraw niya or ipoprovide sa anak niya. So, we will use the formula for the ordinary annuity, which is the future worth. Kasi nga, binatak mo papunta sa future. So, again, A, sige, diretso na, okay, sulat na natin. A2, 1 plus I raised to n minus 1 over I. That is your formula for the future worth. Yeah. Tapos, sasalpak mo lang dyan. Your A2 is $5,000. $5,000 daw. Tapos, your, ano nga yung I natin? Ang ating I is 8%. 8% nga ba? Yan, 8%. Your I is 8%. Your interest rate na I. Yeah. So, gawin ko na lang 1.08. Pwede ka? 1.08. Tapos, ilan yan? From 18 to 21, 18, 19, 20, 21. Kasi dito siya initially. Doon mo babatakin papunta doon. So, pwedeng ganito. 1, 2, 3, 4. Yan, ganon ang pagbibilang. Yeah. The 1.08 raised to 4 minus 1 over your interest rate na 0.08 kasi 8%. Tapos, makukuha mo na yung future value na kailangan mo para mabigyan mo ang anak mo ng 5,000 doon sa 4 na taon, sa 4 na birthday. So, pag pinindot natin sa calculator yan, mga kasama, pindot. Magaling na kayo pumindot sa calcu. Pagdating nyo sa EDA. Okay, pag pinindot, that would be equal to 22,000. Hindi pala tayo pesos kasi nga social, naka-dollars. So, 22,530.56. Yeah. So, ito yung future worth na kailangan natin para mabigyan ni father yung anak niya ng $5,000 sa 18, 19, 20 at 20th birthday. So, hahanapin natin yung kailangan nating ihulog within 6th to 17th birthday ng anak mo. Tapos, dapat equal siya dito. Kasi nga nag-iipon ka, dapat mag-equal siya dito para mabigyan mo yung anak mo. So, ang mangyayari, we will just equate. Itong future value na to ay equal dun sa pagbinatak nating itong 6th to 17th na annuity papunta sa 21st birthday pag binatak natin to dito sa timeline na to. Yeah. Gets ga? Pag may tanong, magtatanong. Okay. Tapos, batakin na natin. Batak lang ng batak sa econ. Yeah. Paulit-ulit lang yan. So, your future worth is equal to your A1. Tas, sulat ko lang ulit yung formula para guided kayo. So, 1 plus I raised to n minus 1 over I. Tapos, look at this. Ito. Diba itong annuity na to, itong sinulat natin dito, yung A1 times 1 plus I raised to n minus 1 over I. Ito pa lang yon. Nandito pa lang yon. Kailangan nasa 21st. So, anong gagawin natin? Diba nga, babatakin mo siya doon.
Paano mo siya babatakin? Nag-iiba-iba yung value niya every year. So, you will use your formula for compound interest. So, multiply mo lang ng factor na 1 plus I raised to kung ilang years mo binatak. So, that would be, sige, lagay natin M. So, yan, salpa ka lang, tapos makukuha mo sa A1. Again, your future is $2530.56. Dami niyan. 1,000,000 yan mahigit, ano? Tapos A1. Hala, alas 3 na. Okay, mabilis lang sunod. A1, tapos 1 plus I, so 1.08. Raised to ilan? Ano yung N? N is equal to what? 16 papuntang 17, ilan yon? Ang gawin mo, di ba, bago mag 6, may 5. Tama ga? Kung saan nagmula, minus mo lang kung saan natapos. So, 17 minus 5, that would be 12. So, 1.08 raised to 12 minus 1 over your I, which is 0.08. Tapos, batakin mo hanggang sa 21st year. So, 1.08 raised to, from 17 papunta sa 21, nandito na siya sa part na to. Again, that is 4 years. So, 1, 2, 3, 4. So, lagay mo lang dyan 4. Yeah. So, you have a linear equation with one unknown variable using your calculator. Pindot-pindot. Divide mo lang lahat to sa ilalim noon, ni 22,000 keme. So, you will arrive with a value of $872.66 yan. Laki niyan. Yun. So, nakuha na natin yung kailangang ihulog ni Papa. Kasi mayaman. Yan. Sa 6th to 17th birthday para makapag-provide sa anak niya ng $5,000 sa birthday niya ng 18, 19, 20, and 21. So, that is all for the second problem. So, for the third problem, ito. Okay, maganda to. We have our second problem. So, basahin natin. Okay. A man inherited a regular endowment of 100,000 pesos every end of 3 months for X years. However, he may choose to get a single lump sum of 3,702,939.80 pesos at the end of 4 years. If the rate of interest was 14% compounded quarterly, what is the value of X? So, hanapin natin yung X, value ni X, in which X is the number of years. So, intindihin natin yung problem by drawing our graphical representation. So, meron daw lalaki na nakakatanggap ng 100,000 every end of 3 months. So, may natatanggap siyang 100,000 pesos every end of 3 months. So, every end of 3 months, what is that? Anong compounding period niya? That is quarterly. May natatanggap siyang 100,000 quarterly. Tapos, ang interest rate natin is 14% compounded quarterly. That is your nominal rate of interest. 14%. Mas maganda kunin na natin si I para mas madali. Again, your I is equal to J over N. 0.14 over N, which is yung compounding period, which is 4. Saan equal yan? 0.035. Yan yung interest rate natin. So, may natatanggap na 100,000 quarterly yung lalaki. Pero may choice siya. Pwede niyang kunin yung kabuuan na single lump sum, kaya nga lump sum yan, na sabihin, ito na lang, LS na lang. 3,372,000. 3,702,000. Ano ga? 939.80. Pwede niyang kunin na ng buo sa 4th year. Sa pang-apat na taon, yung buo niyang pwedeng makuha doon sa 100,000 quarterly. Ito ay sa at the 4th year. Yeah. Tapos, drawing na natin para mas madali nating ma-solve.
at makagawa ng tamang equation. So, ang gawin natin, simula tayo dito sa 0. Tapos, ilang taon yan? 1, 2, 3, 4. So, sa 4th year, pwede niyang kunin yung lump sum niya. Nandito yung lump sum natin na 3 million. Tapos, hahanapin natin yung X number of years kung hindi naman niya gustong kunin ng buo. Sabihin na natin ito ay hanggang, yes, agad na natin. Hanggang dito. Yeah. Yan. Hahanapin natin yung number of years kung ayaw niyang kunin ng buo yung lump sum. Yeah. Okay, basta hanggang dito yun sa dulo. Yeah. Yan. Okay, yan. So, meron tayo ditong A na quarterly nakukuha, which is 100,000 pesos. 100,000. Ayan. Yan na yung drawing natin. Tapos, again, walang katapusang pagbatak lang yan. Mas maganda, batakin natin sa dito, sa part na to. Sa initial point natin. Kasi, wala palang hulog dito. Wait. Babatakin natin siya pa parto. Kasi hindi nga natin alam yung number of years, which is, sabihin na nating X. Nahanap ulit natin si X yung number of years. Yeah. Yon. Tapos, babatakin lang ulit natin sila pareho. Batakin natin si lump sum papunta dito. Papunta sa dito sa initial point natin in our diagram. Yan, babatakan mo lang dyan. Sige, let's proceed. Pag binatak natin yan, we will use the formula for the ordinary annuity using your present worth. Diretso na natin. Hindi pala to annuity. Kasi, single amount of money pala siya. Hindi siya annuity. Hindi equal interval of time. Isang buo, isang bagsakan. So, pag binatak natin yan, let's just use P as a principal amount kasi yun yung kailangan nating total amount of money. So, we will batak. 700 to 939.80. Tapos, may interest rate yan every year. Again, this is the formula for your compound interest. 1 plus your effective rate of interest. Gawin ko na lang, sige, diretso na natin. Tapos, ilang years yan? 4 years, di ba? Kasi ito ay 1, 2, 3, 4. Yan, babatakan mo lang dito sa 0. So, ilan yan? Wait, baba natin dito. But, again, this is, may compounding periods tayo na quarterly, so we will multiply para in terms of quarters na tayo. So, that would be negative 4 years. As quarterly, multiply lang ng 4. Kasi quarterly, tapos pag may monthly, semi-annually, nag-iiba-iba yan. Nag-iiba-iba yan siya. So, pindot natin si P. That is equal to 2,135,507. Pangit ng 5 natin. Wala nagbago. 0.273. Yeah. Pindutin nyo ha. Pipindutin nyo. Baka mali ang pindot ko. Yan. Tapos yan yung P. Yun yung value ng P. Tapos, si P, dapat yan ay equal dun sa matatanggap niya, sa kabuoang amount kapag nakuha na niya ng buo, yung 100,000 quarterly for the X number of years. So, anong gagawin natin? I-equate lang ulit natin sila. Itong lahat ng to ay equal dun sa P. Kasi nga lump sum, yan na yung kabuuan na matatanggap niya kung itutuloy niya yung 100,000 quarterly. So, we will just equate. So, using the formula for the ordinary annuity, P is equal to A1 plus 1 plus I raised to negative N over I. Ordinary annuity lang to. Pero again, hindi natin alam yung N, which is X. Quarterly yan. So, we will multiply it by 4. Pwede bang gawin ko na lang tong negative 4X? In which 4 is the compounding period na quarterly at X is the number of years. Okay? Sana nakuha yun. So, salpak mo lang yung value.
then we will solve algebraically. So, ang pinating nakuha is 213,5507.273 is equal to your A, 100,000 times 1 minus 1 plus yung nakuha nating effective rate na 0.035. So, add lang natin yun dyan. 0.035 raised to negative 4x. Yeah. Tapos, yung I natin na 0.035. Okay. You have, again, one missing variable. So, you can solve this algebraically. Mas pag ganito ang form, nasa exponent, matagal si calcu. So, ang gawin mo, mag-manipulate ka na lang para mabilis. Ang gawin mo, divide mo si 100,000 dito, tapos si 0.035, i-multiply mo doon para matanggal na yung dalawang yan dyan. Hindi na sila panggulo. So, pag pinindot natin, 213,507.273 times 0.035 divide 100,000, lalabas sa left side is 0.7474. Tapos, di magiging ganito na yung equation natin. 1 plus 0. Gawin na natin ano to, 1.035 raised to negative 4x. Tapos yun. Sige na, wag na i-shift solve. Lipat ko to sa kabila, tapos lipat ko to sa kabila para lang maging positive pareho. So, this will be 1.035 raised to negative 4x. 1 minus 0.7474, that is equal to 0. Naka-shift story yan, 0.2526. Tapos, using the properties of logarithm, para may ibaba natin yung exponent, yan. So, pwede na natin ibaba yun doon. That would be negative 4x. Tapos, atin ang i-divide to sa ilalim para maayos na. ln ng 0.2526. Pwede naman kayo mag-shift solve kung may pasyensya kayo sa calcul nyo. Pero, matagal kasi. Yan. Tapos, ln ng 1.035. Maganda sana kung yung Canon na version 2. Yan. Tapos, pag pinindot mo, i-divide na pala natin to sa negative 4. Yan. Para cancel na yan. So, lalabas na x is equal to, your x is approximately equal to 10. So, that is 10 years. So, kailangan mo ng 10 years para equivalent siya dun sa lump sum na pwede mong makuha. Yeah. So, that is all for that problem. Sana nasusundan. So, finally, for our last problem, 3:13 na. 5 minutes lang siguro to. Sige, banatan na natin. Okay, okay na yan. Okay na to. Sige, assignment nyo na to. Hindi. Last. Okay na, last. Sige. Okay. Last na to. A series of year-end payments. Madali lang to. Proceed tayo. So, series of year-end payments, diretso na natin yung drawing para kitang-kita na agad. Yan, drawing muna natin. A series of year-end payments, year-end yan katapusan ng every taon, extending over 8 years are as follows. So, ito yung base natin 0. So, for the first year, naghulog ako ng 10,000 pesos. This is 10,000 for the first year. Then, 20,000 for the second year. Yeah. Then, 50,000 for the third year. Palaki ng palaki Yeah. 50,000. And then, 40,000 for each year from the fourth year to the 8th year. So, may annuity ka dyan. Kasi equal time intervals. Hanggang 8th year. Yan. Annuity. So, that is A na 40,000. 40,000.
Again, this is your first year, second year, third year. And from the 4th hanggang sa 8, hindi lang tama yung arrow, pero hanggang 8 yan. Tapos, ayan, hinahanap, find the equivalent annual worth of these payments if the annual interest is 8%. Equivalent annual worth. So, aalamin lang natin yung, alin? A. Kung gusto mong hulug-hulugan yung equivalent niya kung gagawin mong annuity yung kabuuan ng series na to. So, ating batakan ulit sa, mas maganda batakan mo sa 0. Batakan natin dito, batakan natin dito, batakan natin si 50 doon, tapos batakan natin si 40 doon. So, dinala mo lang lahat ulit dito sa past. Since dinala mo sa past, nang gagamitin mong formula is yung present worth. Annual interest rate pala is 8%. So, let's use the formula. So, P is equal to the present worth is equal to yung 10,000 hindi siya annuity. Project mo lang, batakan mo lang hanggang sa first. So, that would be 1.08 raised to negative 1 kasi present. Pag papunta sa present, negative yung exponent. Pag papunta sa future, positive. Okay. Tapos, plus yung 20,000, dinatak natin papunta sa doon din, papunta ulit doon. So, 2 minus 0, that is, negative kasi sa present. Future. Past. Dinala mo sa past. Pag nilala sa past, negative. Tapos 50,000 plus 50,000. Again, dadalhin mo lang ulit sa past. Multiply mo sa 1.08. Kasi 1 plus I yan, ha. Tapos, third year, 3 minus 0. Negative kasi papuntang past. Tapos, plus itong annuity natin, 40,000 every year. Tapos, batakan mo lang sa 0. Using your formula for ordinary annuity na present worth, that would be 1 minus 1 plus I raised to n, negative n over I. So, 1 minus 1.08 raised to negative, ilan yan? 4 hanggang 8. That is 5. 5 years yan. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. O kaya naman, 8 minus 3. O di 5. 5. Over 0.08. Tapos, itong value to, ito pa lang yung kabuuan ng annuity natin. Kailangan pa natin siyang i-project o batakin doon sa 0. So, again, we will multiply your compound interest na 1.08. Tapos, kung ilang years ang pagbatak mo sa kanya papunta sa base, that is 3 years. So, that is negative 3. So, pag pinindot, makukuha yung present worth or yung principal, that is equal to 192,879.326 thousand. So, ang hinahanap dito is yung kung ano yung equivalent annual worth of these payments. Kung gagawin mong annuity yung kabuoang to. So, alamin natin si A. So, using the formula, P is equal to, gawin na lang nating A prime. So, that is equal to 1 minus 1 plus I raised to negative n over I ulit. So, hanapin mo lang yung equivalent na annual worth. So, again, itong P na nakuha natin, which is 192,879.326 is equal to A prime na hinahanap na equivalent annual worth. Again, 1 minus the interest rate na 1.08 raised to negative. Ilan yan? 8 years yan, di ba? 8 years over I, 0.08 na I. Yan. Basically, yun lang yan. Tapos, divide mo lang to sa ilalim ni 192,879.326. Makukuha na natin sa A prime or the equivalent annual worth of those payments na kanina nating nakita. That is equal to 33563. 33563.8497. 8497. Wait, ay mag-box. Yan yung equivalent annual worth
ng lahat ng payments na yon. So, that is all. At yan. Kaya naman, ayan. Keep going. Every task brings us closer to the finish line. Push through. Better days are coming. Labang lunch. Carry natin yarns. Tapos, subscribe na kayo. Marami yung video. Ha? Tama. Subscribe na kayo. Oo, Ibigay mo link. pupunuin ko yan ng termo. Send ko Tsaka na lang yung DRB. Gmit mo kaya. Sige, sige. Yun. Yarn. Thank you po. Wait lang. Wait, pa-attend, mo na. Kailangan daw ng picture ng officers. Pa-open cam po. Shalaba. Ay, subscribe Yan, lagay mo kayo, yung ano. Yan, lagay mo yung sa yung ano. Kakunti pa lang yung video dyan. Sige.